Jesus, kay ganda ng iyong banal na krus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms chapter 84, verses 2 to 6 and 11, and I read it for you. My soul longs indeed, it faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Happy are those who live in your house, ever singing your praise. Happy are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. For the Lord God is a sun and shield. He bestows favor and honor. No good thing does the Lord withhold from those who walk uprightly. Kapag sumasapit ang buwan ng Mayo, makikita natin ang makukulay na bulaklak, magagarang damit sa Santa Cruzan at mga batang masayang naghahandog ng bulaklak kay Maria sa Flores de Mayo. Para sa marami, ito ay tradisyon, kasiyahan at bahagi na ng kulturang Pilipino. Ngunit minsan sa sobrang ganda ng selebrasyon, nakakalimutan po natin ang tunay na kahulugan ng ating ipinagdiriwang. Ang kapistahan ni Santa Elena ay hindi lamang tungkol sa prosesyon o karangyaan. Ito ay paalala ng paghahanap sa tunay na krus ni Kristo. Ayon sa kwento ng simbahan, si Santa Elena ay naglakbay sa Jerusalem upang hanapin ang krus na pinagpakuan kay Jesus. Hindi yon madaling paghahanap sapagkat nangangailangan nito ng tiyaga, pananampalataya at malalim na pag-ibig kay Kristo. At nang matagpuan niya ang krus, hindi lamang kahoy ang kanyang nakita. Natagpuan niya ang tanda ng kaligtasan, pagmamahal at tagumpay ng Diyos. Napakaganda pong paalala sa atin ng ating pagbasa ngayong araw. O Diyos, kay gandang pagmasdan ng iyong tahanan, ang aking kaluluwa'y nananabik sa Panginoon. Ang puso ng taong tunay na naghahanap sa Diyos ay hindi nasisiyahan sa panlabas lamang. Hindi sapat ang tradisyon lang. Hindi sapat ang maganda lang ang kasuotan o marangya ang prosesyon. Ang tunay na mahalaga ay kung natatagpuan ba natin si Kristo sa gitna ng lahat ng ito. Sa Flores de Mayo at sa Santa Cruzan, hindi lang tayo dapat magdala ng bulaklak sa simbahan. Dapat din nating ialay ang ating mga puso. Sapagkat ang pinakamagandang handog sa Diyos ay hindi rosas o dekorasyon, kundi pusong marunong magmahal, magpatawad at magsakripisyo. At ano ba ang kahulugan ng krus ni Kristo? Ang krus ay paalala na may pag-ibig na handang magsakripisyo, na may pag-asang mas malakas kaysa kasalanan at paghihirap. At ang krus ay paalala na hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. Ngunit hindi sapat na hinahangaan lang natin ang krus. Tayo po'y tinatawag na pasanin ito araw-araw sa ating mga problema, sakripisyo, pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Habang pinagdiriwang po natin ang Santa Cruzan, naway hindi lamang tayo magprosesyon kasama ang krus, naway dalhin natin ang kahulugan nito sa ating buhay. Sapagkat ang taong tunay na nakatagpo sa krus ni Kristo ay hindi lamang nagbabago ang direksyon, nagbabago rin ang buong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong banal na krus na naging tanda ng iyong walang hanggang pag-ibig para sa amin. Tulungan mo kaming hanapin hindi lamang ang ganda ng tradisyon, kundi ang tunay mong presensya sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na pasanin ang aming krus araw-araw ng may pananampalataya at pag-ibig. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.